Hello guys, good evening. Magluluto tayo ng adobong manok. At may nabili akong chicken feet. Chicken feet pala, hindi pala adobong manok. Ayan, ang lalaki. Kasi nung nakaraang araw pa ako naghahanap. Tsaka mura lang. Magkano lang ang isang piraso? 8.99. O same. I-adobo natin yung ating chicken feet. Andyan na rin yung luya, onion, tsaka garlic. Tsaka lagyan natin ng sili. So, may mga panrikado na rin tayo dito ng mga toyo at tsaka suka. Nagkarambulan na ang aming mga pang-ano. Diyos ko. Mga kasama kong gumagamit din. Ang dami namin kasi dito guys na nagagluluto, mga nakatira. Pero mas okay na rin to kasi nagkakaintindihan kami kaysa yung mga ibang mga kasama namin sa bahay. So dito ko pala ito iluluto. Siguro to nagbara na naman tong lababo namin. Kaya nagganyan siya. Piling ko nga nagbabara siya. Kailangan mapump siya. So, ayan guys, magpiprepare lang ako ng aking panggigisa. Kasi ito, igigisa ko siya, tapos saka ko siya papakuluan. Mahuhuli ko siyang titimplahan. Para, lumambot muna siya bago ko siya, timplahan ng adobo, suka, at kung ano-ano pang mga pang titimpla natin para masarap siya, di ba? So, ayun na nga guys. Umpisahan ko na at hiwa-hiwain ko pa yung aking irerekado. Yung ingredients natin. So, ayan pala guys. Nung madaling araw, last night, yun. May mga ilang pagsabog pala. Ang lalakas. Yung dun sa may salamin ko, dun sa kwarto ko, yumayanig. Yung magugulat ka na lang sunod-sunod. Although nag-message alert, pero ilang minuto lang, meron lang tumunog. So, syempre, 3:30 yun, hindi na ako nakatulog agad-agad. Kasi nagulat ako, magkakasunod. Akala ko naman ako lang yung nakaramdam. Ramdam din pala ng katakatabi kong mga room. As in talaga ang lakas ng pagyanig. Yung talagang maano mo siya. Tapos mararamdaman mo talaga. Tapos yung building medyo mag-shake siya. Parang nag-aano. Kasi nga parang nayigig siya. Nagalaw. Ganon. Although medyo malayo naman, kaso mararamdaman mo pa rin. Kahit nga yung friend ko din nag-message din sa akin. Tinatanong niya kung malapit ba dito yun. Sabi ko hindi ko alam. Pero parang feeling ko mga part yun ng doon sa dati siguro. Sa una. Kaya nakakatakot. Kailangan lang, kalma lang. Pero syempre hindi mo maiwasan pag gano'n. Although okay lang gano'n. Hindi mo lang siya maiwasan na gano'n yung eksena. So
So ayun, ano na ako nakatulog. Alas 5. Mga ganong oras. Ang hirap ka lang matulog pag gano'n. Hindi ka makakatulog agad-agad pag gano'n yung Excel. Hinuhugasan ko na lang siya guys. Ito. Para maigisa ko na siya. At na ano ko na, nahiwa-hiwa ko na yung ingredients natin. Buti nga ito nalinisan na siya. Pinatanggal ko na rin yung mga kuko niya. Saka mapuputi. Yung kuko ng manok. Kuko ng manok. Oo nga, yung kanina mapuputi. Sabi ko kay kuya, kuya pwede mo ba itong tanggalan? Para hindi ko na siya gagawin dun sa bahay. Kaya yun. Tinanggalan niya. Naghanap ako ng lighter. Nagbabara talaga yung ano namin. Yung luto. Tawag dito, yung lababo. Ang lalaki ng manok. Lalaki ng mga paa ng manok. Sarap ulamin. Hindi na ako masyadong magluluto ng kanin kasi gusto kong magpapak niyan. Yung garlic ko, hindi ko na siya masyadong hiniwa-hiwa kasi ayoko nang maliliit para hindi siya masunog. So maglalagay na ako. Kasi kung dudurugin ko siya, madali siyang masunog. Gusto ko kasi lang, katamtaman lang. Saka maglalagay ako ng luya. Kaso yung iba, di ba? Ayaw nila ng luya. Ako naman, gusto ko naman yung may luya pag nag-aadobo. Lalagyan ko lang ng konting luya. Di ba? Ang bilis mag-brown. Tapos lalagay ko na rin yung manok. Mahuli na yung sili. Kasi tatadtarin pa natin yung sili. Para perfect. May anghang-anghang siya. Ganon.
lalaki. Tutubigan ko to para ano. Hindi ko siya masyadong mahalo. Halo ko na siya. Lalagyan ko lang siya ng tubig. Papakuluan ko muna siya. Ito na siya. Kumukulo na. Yan. Tatanggalin ko lang yan, yung mga puti-puti. Kung ngayon lang guys, meron na naman siyang message alert. Alas 12 na dito. Ayan na. Humanid na naman. Kung nakakatakot pag ganito guys, yung alam mong may ano, may sasabog, matataranta ka talaga. Iniwan ko dun yung dinuluto ko. Skupulod. Layo mo kami sa kapahamakan, Lord. Ayan pala, naglalaba pala ako guys. Check na natin. Oh. Nalagyan ko na pala yan ng ano, ng toyo. Tapos dinagay ko na rin yung sili. Pero yung suka, syempre hindi ko pa linagyan. Nilagyan ko rin pala to ng ano, dahon ng laurel. Nasaan na yung mga sili-sili niya na kulay green? Oh, ayan, oh, yung green. Marami ako kaninang linagay yung tubig para lumambot. Kaya sakto. Tapos, lagyan ko siya ng magic sarap. Ito yung magic sarap na tira. Yan. Tapos, kung okay na mamaya, kahit hindi ko nalagyan ng oyster. Yung oyster sauce. Ayan, marami pa yung tubig niya. Pag ito, kumunti pa ng kumunti, okay na to. Lagyan ko na rin siya ng suka. Para kapit. Mas maganda kasi pag mahuli yung suka. So, titaste natin. Ay. Okay na siya. But feeling ko hindi siya maanghang. So, ayan, i-check natin ulit after 5 minutes. Ito na siya. Patuyo na siya. Lalagyan ko siya ng oyster sauce. Okay. Para mas perfect siya. Sarap ng pagkaluto. Malambot to. Kasi matagal ko siyang luto. Tikman natin. Sarap siya. Suka na lang pala. Kulang. Lagay na tayo ng suka. Tansya-tansya na lang yung suka. Pang ano lang naman yun, yung suka. Kung gusto mo niya may asim-asim siya, ganun. Parang naglalaban yung alat or ano, asim, parang ganun. Man natin ulit. Tama lang siya. Huwag masyadong marami.
kumapit yung asim. Ngayon nararamdaman ko na yung anghang niya. Kasi medyo natutuyuan na siya. Kanina hindi ko maramdaman yung anghang niya. So far, good. Takpan muna natin para kumapit yung asim-asim niya. Yan. Tsaka medyo bawasan pa natin ng konti yung sabaw niya. Ayan. Lumalabas na nga yung medyo niya eh. Taba-taba niya. Tsaka hindi ko na yan masyadong halo-haloin guys para hindi siya madurog-durog. Ganyan lang. Alam nyo guys, linagyan ko siya ng konti ng konting asukal kasi lumabas naman na yung anghang niya. Kaya parang na yung naglalaban na yung yung anghang, may pagka-sweet siya ng konti. Which is okay naman pala siya. So ayan, luto na siya guys. Hindi ko na siya masyadong papatuyuan kasi ayan na. Pasensya na kayo dito ha, medyo madilim. Samahan niyo akong magpapak ng paanong manok. Mukbang tayo. Sarap. Mamaya ako magra-rice. Muna ako. Magpapak muna ako. Kasi na-miss kong ulamin to. Ang lambot niya. Halos madurog-durog yung mga buto-buto. Ang sarap, mutmutan yung mga buto-buto. Ngayon ko nararamdaman yung yung anghang-anghang niya. Sarap. Tsaka hindi siya matamis. Kumbaga naglaban. Naglalaban pa yung alat at saka asim. Mamaya dadalhan ko yung friend ko. Kasi gusto niya. Mausok pa siya. Nanonood ako habang kumakain. Kasi wala akong kausap. Kaya pag naboboring ako, nabuksan ko lang yung TV. Manonood na lang ako. Minsan natutulugan ko pa. Kaya pag lalagay na lang ako ng alarm. Ay, alarm? Timer. I mean. Para pag nakatulog ako, kusa na din siyang mga
Matay. Sarap talaga. Bakit kaya masarap siyang ngut-ngutan? Ang enjoy kumain ng ganito pag may kasama ka. Pero nag-enjoy naman ako kasi kahit ako lang. As long na nakakain ko yung gusto ko. Siyempre, iba pa rin yung may kasama. Kanina, nasa supermarket ako. Di ba yung isang pack? Isang pack lang sama, dapat. Mas sabi ko baka kulang to. Saka itong kinakain ko, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito na. Sarap talaga. Bakit kayo yung ibang ayaw nila lang paa? Masarap naman. Tapos maano pa to, mayaman sa collagen. Perfect. Naubos ko na yung nandito. Nagsasandok pa ako. Ang lasa ng sabaw. Naging malapot-lapot siya. Nagkanin na ako. Yan lang yung kanin ko. Konti lang.
Sarap talaga niya. Mas sanay akong hinahawakan ko yung ganito, yung plato.